Kaya nga tayo magbibigay sulit sa Diyos. Hindi lahat ng bagay na ginagawa nating mali, mga minamahal, tolerate ng ating mahal na Panginoon. Darating ang panahon, bibigay ng Diyos ang ganting nararapat sa iyo. Pati ang bawat kasinungaling ang ating bibigkasin sa harap ng ating kapwa-tao, darating ang panahon, ibibigay ng Diyos ang ganting nararapat para sa iyo. Kaya pag tumakbo tayo, mga minamahal, siguraduhin nating milayunin. Hindi, mainit ako sa Panginoon kasi magaling ang karamdaman. Mainit sa Panginoon, pinagpalang buhay, maraming kondominium, sasakyan, mga bahay-bahay. Pag inalis siya ng mahal na Panginoon, magagaya ba natin si Job, mga minamahal? Sabi ng banal na kusatan, si Job, inalis ang kanyang 10 anak na magaganda, inalis lahat ng kanyang kayamanan. Pero sabi ni Job, mga minamahal, ang namatawi pa rin sa kanyang mga labi, purihin ang Panginoon. Kaya muling ibinilik ang Diyos ang lahat na nawala sa Kanya, higit pa sa nawala sa Kanya, ibinilik ng ating mahal na Panginoon. Ang natira sa Kanya, yung kanyang asawang backslider. Anong sabi ng asawa niya? Job, itakwil mo lang Diyos mo at ikaw ay mamamatay. Sabi ni Job, hangal na babae, marunong ka lang bang magpasalamat sa Diyos sa mabuting bagay at sa mabasamang bagay hindi ka marunong magpasalamat? Lumabas akong wala, alis akong wala, purihin ang pangalan ng Panginoon. Saan natin nakita, mga katagang yan? Sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Paulit-ulit nating sinasabi para sa isinilang ng huli na, mga minamahal. Sabihin nating 24 years na ang nakaraan. Pagkatapos ng ating iginagalang mga pastor and the 12 prayer warriors, baka baba galing doon sa Talipaw Hulo, sa sinasabing Lions Den, mga minamahal. O di, sinila kayo ng 2000, year 2000, 24 years old na kayo. Maaaring iba may asawa na, hindi nyo alam ang kasaysayan. Nasa kahirapan ng buhay, ang lumalabas pa rin sa labi ng ating mahal na Panginoon. Isa lang ang kataga, ang katagang purihin ang pangalan ng ating mahal na Panginoon. At yung mga kataga ngayon, mga minamahal, yan ang nagbibigay kagalakan sa Diyos. Kaya naman tayo pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Racing toward the goal o karerang patungo sa layunin, sabi ng ating labasa, hindi ba ganyo nalalaman na mga nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Yan ang ating kalagayan. Sa makipot na pintuan patungo sa langit, lahat tayo ay tumatahak, mga minamahal. Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala, magsitakbo kayo ng gayon upang magsitamo kayo. Magsipagtamo kayo. Gayon daw dapat ang takbo natin. Walang talikuran, mga minamahal. Walang talikuran. Aking maalala, every Monday meron kaming meeting sa Pastoral House. Isang bersikulo palagi ang ginagamit ng ating iginagalang malapastor. Dahil yung iba paalam ng paalam, namiss ko yun ang nanay ko, namiss ko na yung tatay ko, namatay yung nanay ko, namatay yung pamangkin ko. Isa lang ang bersikulo. Pag nagsimula aming meeting, basa. Anong babasahin? Yung daw nag-aararo na lingon ng lingon, mga minamahal, ay hindi karapat-dapat sa kariyan ng langit. Yung isang binata nagpaalam, Panginoon, ililibing ko muna yung tatay ko. Isa lang ang sagot ng mahal na Panginoon, pabayaan mo ang patay ay maglibing sa kanyang kapapatay. Ikaw na buhay, sumunod ka sa akin. Anong paliwanag? Ang ibig sabihin, hindi sila Kristiyano, pabayaan mo hindi Kristiyano maglibing sa kanya. Kristiyano ka. Mahalaga ang bawat oras mo. Palagi kang sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Aking sweetheart, Sister Mar, umalis siya sa kanila, mga minamahal, pagkatapos ng gumraduate ng grade 6. Ayon sa kwento niya, napakaliit na nung barkong sinakyan niya dahil dito siya gusto niyang mag-aral dito, mga minamahal. So namasukan siya. Pinag-aral siya nung amo niya, mga minamahal. Ayon sa kwento niya, napakaliit na nung barko, ayaw pa umalis yung nanay niya. Sa madalit salita, lumipas ang panahon. Nakakilala siya sa gawain ng mahal na Panginoon. 1979, si Sister Mar ay pumasok bilang manggagawa. Yung kanyang nanay naghingalo. Sabi ng ating ginagalang mga pastor, gusto mo umuwi? Dahil pagkatapos maghingalo, mga minamahal, binawian na ng buhay.
ibinigay, mga minamahal, yung kanyang pamasahe. Ayan ang pamasahe mo. Kung gusto mo umuwi ka, pero hindi ka na makakabalik pa. Pero kung hindi ka uuwi, ang Diyos ang lulutas ng problema mo, lahat ng labos mo, tatawagin ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Nagkaroon ng konting katahimikan, mga minamahal. Si Sister Mar umalis sa harap ng ating ginagalang mahal pastor. Ang sabi niya, mahal pastor, hindi na po ako uuwi, ipag-pray niyo lang po ako. Alam niyo kung ano ginawa ng ating mahal na Panginoon? Ayon sa kwento ng kapatid niya, nung sila'y iniwan, dahil siyang panganay, mga minamahal, malilit pa yung kanyang mga kapatid. Namatay yung kanilang mama. Yung kanilang ama ay nag-asawa uli. Ibig sabihin, hindi maganda ang pakitungo sa kanila. Labuhay sila sa sagingan. Kung anong meron doon sila kakain sa sagingan, mga minamahal. Pero ganoon ba ang kalagayan? Dahil si Sister Mar ay sinunod ang sinasabi ng ating ginagalang mahal pastor, mas maiging magpatuloy ka, maglingkod sa Diyos. Pag umuwi ka, hindi ka na makakabalik. Kung magpatuloy ka, Diyos ang lulutas ng iyong problema. Ginawa ng malapay noon, isa-isang tinawag yung kanyang kapatid. Yung kanyang papa, may sariling gawain, Trinitarian sila, pastor sa gawain nila. Nung kami umuwi, mga minamahal, yung chapel nila, inabutan ko pa. Pero hindi na pangalan ng chapel nila dati, ng dating church nila, ang nakalagay na, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bakit? Isa-isang tinawag niya kanyang kapatid, mga minamahal. Pati yung papa niya, tinawag. Dito na binawian ng buhay. Lahat sila tinawag ng ating mahal na Panginoon. At minsan yung kanyang pamangkin, ikinasal. Andun lahat yung kanilang mga kamag-anak. Nung pala sa Valenzuela lang nakatira. Malapit sa Marilao. Lahat ngayon, nandun na, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Higit sa lahat, nakilala pa niya ako. Ako naging asawa niya. Ako umuwi siya, hindi kami nagkita. Di pinagpala pa siya. Di ba? Sabi natin, Malpato, pag umuwi ka, hindi ka na makabalik. Hindi niya ako makikita. Abuti, hindi siya umuwi. Nakita niya ako, pinagpala siya. Ganun lang yun, kasimple. Di ba? Sinasabing racing toward the goal. Karerang patungo sa layunin. Kailangan may layunin ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi lang sa physical blessing, hindi lang sa material blessing, higit sa lahat, dapat ang layunin natin, tapusin natin ang takbuhin ito, inilagay ng Diyos sa ating harapan. Kaya ang sabi ng verse 25, at ang bawat tao nakipaglaban sa mga palaruan ay nagpipigil sa lahat ng bagay. Kaya meron tayong tinatawag na pagpipigil, mga minamahal. Ginagawa nila ito upang magsipagtamo ng isang putong na may pagkasira. Ngunit tayo'y yaong walang pagkasira. Lahat magsabi na malakas na praise the Lord. Isipin nyo, pag tumakbo tayong may layunin, ang ating layunin makarating sa langit, mga minamahal. Kung sa sanlibutan, nagtitiis, nagpipigil. Yung mga athlete natin ngayon, nakahanda na sila. Mga minamahal, sila'y sasabak, mga minamahal sa isang labanan, nagpipigil sa lahat ng bagay. Lalo tayo, dahil ang ating tatanggapin, ang sabi, ay putong na walang pagkasira. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Jump na po tayo sa ating last verse. Last verse, Hosea chapter 1, verse 8. Kaya pag nagawa natin ito, nagbibigay sulit tayo sa mahal na Panginoon, meron tayong sinasabing the way to success. The way to success, ang ibig sabihin, ang daang patungo sa tagumpay. Haharap tayo sa paghukom, magsusulit tayo sa harap ng Diyos, hindi isang talong ng Kristiyano. Hindi Kristiyano nagpabalik-balik sa pagtalikod at sa kasalanan, kundi isang Kristiyanong mananagumpay. Sinasabing the way to success o ang daan patungo sa tagumpay, yan ang meron tayo. Kaya hindi po, jump to last verse. Yan na po ang ating last verse. Maganda ating manugtog, mga magpawid. From the book of Joshua, chapter 1, verse 8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success.
Josue Kapitulo 1, versikulo 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pabubulayan araw at gabi, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa aklat sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagay iyong pagiginawahin ang iyong lakad, at kung magkagay magtatamo ka ng mabuting pagtatagumpay. Amen. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating malabay noon. Last verse na mga minamahal, isang masayang palakpak. Palakpak na may kagalakan sa ating puso. Palakpak na may pasasalamat, walang hanggang pasasalamat sa kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng malakas na praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang napakabilis ng oras, mga minamahal. At sa gusto natin matatapos ang ating bahis, pananambahan. Yan, napakalaga ang bawat minuto. The way to success ang daan patungo sa tagumpay. Sabi ng ating labasa, tayo magbibigay sulit kaya tayo wag hiwalay. Bagkos ating pagbubulay-bulayin araw at gabi ang salita ng Diyos upang ito'y ating masunod at gawin. Kaya darating tayo sa tinatawag na kaginhawahan ng ating lakad at magtatamo tayo ng mabuting kawakasan. Yan, nasa atin ang tinatawag na kaginhawahan, nasa atin ang mabuting kawakasan. Pipikit ang ating mata at muling didilat. Hindi sa lugar ng pagdurusa, kundi sa langit, sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kapag tayo nagsulit na, mga minamahal, may ngiti ang ating mga labi sa bawat bibig kasi ng ating mahal na Panginoon, sapagkat tayo mismo sa ating sarili magugulat. Nakagawa pala tayo ng mabuting bagay sa harap ng Diyos sa kahabagan ng ating mahal na Panginoon dahil nagkaroon tayo ng mahal na magulang sa Panginoon. Pinili ng Diyos, right pastor, para sa atin na tayo'y kandiliin sa tinatawag na kaalaman at karunungan. Tayong lahat ay tumayo at tayo umawit. Lahat ng dala nyo, mga bisita, mga minamahal. Left and right wings, nasa ilalim, mga nasa garahe, nasa main entrance, malapit sa court. Dali nyo sila sa harapan. Habang tayo umaawit, hihintayin natin sila, mga minamahal, sapagkat ang araw na ito itinakda ng Diyos upang tayo maging handa pagdating ng panahon na tayo magbibigay sulit sa harap ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Tayo po'y umawit, mga minamahal.